Ang Great Bull Demon Race ay nagpadala ng 1 bilyong sundalo sa larangan ng digmaan, at mayroon silang 10,000 Bull Demon War Chariot na ang lakas ay katumbas ng 8-star warship at 3,000 Heavenly Bull War Chariot na kasentapang ng 9-star warship. Mayroon din silang 1,000 Star Cloud Fortress at 3 Star Cloud Mothership, at bukod pa rito ay bawat sundalo nila ay may sariling armor at formation bow at paulit-ulit na pumaputok na divine crossbow kaya napakalaki ng kanilang kalamangan kumpara sa hukbo ng mga tao na halos walang sapat na kagamitan upang makipagsabayan sa kanila. Nang makita ni Ming ang madugong labanan at ang mga tao na handang mamatay para sa kanilang lupain ay umakyat agad ang dugo sa kanyang ulo at inutusan niya ang War City na umatake. Sa isang iglap ay pumutok ang 3,000,000 Nebula Cannon at 30,000 Nebula Giant Cannon, at kasabay nito ay sumugod ang 50,000 Longevity Stage 9 na War Puppet at 30,000 Longevity Stage 8 na War Puppet at Warship Puppet mula sa loob ng War City. Naging isang malawak na ilog ng liwanag na pamatay ang kanilang pagsalakay at dumurog ito sa kalaban na parang isang higanteng kamay na dumagan sa mga insekto. Ang mga Bull Demon War Chariot at Heavenly Bull War Chariot ay naging madaling target ng Nebula Cannon, at ang mga Star Cloud Fortress at Star Cloud Mothership naman ay tinamaan ng Nebula Giant Cannon. Nagsilawan ang buong kalangitan sa nakakasilaw na putok at sunod-sunod na nawasak ang mga chariot at barko ng kalaban. Ang 35,000 Killing Puppet naman ay pumasok sa gitna ng hukbo ng Bull Demon Race na parang walang makakapigil sa kanila, at pinunit nila ang linya ng kalaban at hinati ito sa dalawang bahagi na agad na nagdulot ng kaguluhan sa hanay ng mga Bull Demon. Sumigaw si Ming at mula sa kanyang likuran ay lumabas ang isang pulang liwanag na siyang Blood God clone na matagal ng tahimik na naghahanda. Ang Blood God na ito ay nilikha niya mula sa Blood Nerve at pinakamalakas ito pagdating sa malawakang pagpatay, at ang Blood Nerve ay nasa ika-12 antas ngunit tahimik na itong umabot sa ika-4 na antas kaya kung maabot nito ang ika-6 na antas ay mabubuksan na nito ang Blood Mansion at mabubuo ang Blood God Great World. Bukod dito ay naabot na rin ng Blood God ang ika-11 antas ng Blood Shadow Divine Art na isang napakasamang pamamaraan na sumisipsip ng dugo at lakas ng iba upang palakasin ang sarili. At habang tumataas ang antas nito ay lalong lumalaki ang pangangailangan nito sa biktima kaya kinatatakutan nito ng lahat. Ang mga gumagamit nito ay kadalasang namamatay ng masama dahil kapag lumakas sila ay agad silang pinapatay ng iba. At mayroon itong 42 antas na lalong humihirap ang pagsasanay habang tumataas ang antas ngunit lalo rin itong lumalakas habang mas marami itong napapatay. Ang ika-11 antas ng Blood Shadow Divine Art ay kaya nang pumatay ng mga nasa ilalim ng Longevity Stage 3. At kung aabot sa ika-20 antas ay kaya nitong pumatay ng Longevity Stage 9 habang sa ika-30 antas ay kahit ang 9-step Supreme ay hindi makaliligtas. Sa 36 na antas pataas ay kaya na nitong labanan ang isang Eternal Realm Master, at ang 42 antas naman ay hindi pa kailanman naabot ng sinuman sa kasaysayan ngunit pinaniniwalaang kaya nitong magbukas ng isang bagong dimensyon at magkaroon ng hindi maipaliwanag na kakayahan. Nang lumabas ang Blood God ay agad itong nagpakawala ng 100,000 Blood Shadow patungo sa hukbo ng Bull Demon Race. At sa bawat pagsugod ng mga Blood Shadow ay bumabagsak ang napakaraming sundalo na parang mga uhay na tinangay ng hangin kung saan ang mga bumabagsak ay natutuyo ang balat at nagiging kulay abo ang mga mata hanggang tuluyang mamatay. Mas nakakatakot pa dahil sa bawat isang sundalong mapapatay ay nahahati ang isang Blood Shadow at nagiging 2 upang ipagpatuloy ang pagpatay. At mula 1 ay naging 2 at mula 2 ay naging 4 at mula 4 ay naging 8 kaya wala pang 15 minuto ay napuno na ng mga Blood Shadow ang buong larangan kasama ang hindi mabilang na mga bangkay na nagkalat sa lupa. Samantala ay tuluyan ng nawasak ng mga Nebula Cannon at Nebula Giant Cannon ang mga chariot ng Bull Demon Race pati na ang 3 Star Cloud Mothership kasama ang kanilang mga commander. At nang makita ng natitirang mga sundalo na wala na silang pinuno ay agad silang tumalikod at tumakbo ngunit hindi sila pinakawalan ng Blood God kaya mahigit 100,000,000 Blood Shadow ang humabol sa kanila at sa loob lamang ng kalahating oras ay nalipol ang buong 1 bilyong hukbo ng Bull Demon Race na parang mga dahon na tinangay ng bagyo. Hindi tumigil ang Blood God sa mga sundalo at nagpatuloy ito sa paglusob patungo sa mga sibilyan ng Great Bull Demon Race. At hindi rin ito pinigilan ni Ming dahil para sa kanya ay kalaban silang lahat at dapat lipulin ng walang awa maging bata man o matanda o babae sapagkat ang ganitong uri ng digmaan ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa awa dahil ang kalaban ay hindi rin nagpapakita ng awa sa mga tao.
Mula sa War City ay natulala si Wen Shengxi habang pinapanood ang ginagawang pagpatay ng Blood God, at hindi niya napigil ang itanong kay Ming kung talagang pupuksain ba nito ang buong lahi ng Bull Demon, kaya malamig na tumawa si Ming at tinanong kung alam ba nito na halos bawat foreign race ay may mga aliping tao na mas marami pa kaysa sa kanilang sariling bilang. Tumango si Wen Shengxi at sinabing mayroon din ang Great Bull Demon Race, at sinabi ni Ming na sa mga foreign race ay mas mababa pa sa alagang hayop ang tingin nila sa mga taong alipin dahil pinapatay nila at pinapahirapan ang mga ito kahit kailan nila gusto, kaya tinanong niya si Wen Shengxi kung may dahilan pa ba silang maging mabait sa mga ganoong uri ng kalaban sapagkat ang anumang kabutihan ay babalik lamang bilang mas matinding pang-aapi. Nag-alala si Wen Shengxi na baka magalit ang mga pinuno ng Bull Demon Race at magpadala ng mas malaking hukbo. Ngunit sinabi ni Ming na hindi siya natatakot sa paghihiganti ng mga ito dahil hanggat walang Eternal Realm Master na darating ay kahit gaano karami pa ang ipadala nila ay tiyak na walang makakabalik sa kanila. Sa ngayon ay kaya na niyang magpagawa ng mas maraming barko at kanyan, at basta may pera siya ay kaya niyang gumawa ng walang katapusan, kaya walang sinumang Bull Demon God o Super Civilization ang makakatalo sa kanya. Tahimik at walang ingay ang ginawang pagpatay ng Blood God. At ang mga Blood Shadow ay patuloy na nahahati at kumalat sa bawat sulok ng mundo ng Bull Demon Race, kaya pagsapit ng gabi ay wala nang natitirang buhay na Bull Demon. Hindi mabilang na pulang liwanag ang nagmula sa iba't ibang direksyon at nagtipon sa himpapawid upang bumuo ng isang napakalaking Blood God, at sa pagkakataong ito ay mas malakas pa ang aura nito kaysa sa mismong katawan ni Ming kung saan pula ang mga mata nito at nagpakawala ito ng nakamamatay na presyon na bumalat sa dalawang malalaking mundo, kaya maging ang mga tao ay nangilabot. Ikinumpas ni Ming ang kamay upang pahintuin ang Blood God sa pagpapakita ng lakas, at bumaba ito at nakangiting sinabi na napatay nito ang mahigit 3 quadrillion Bull Demon Race at umabot na sa 15 antas ang Blood Shadow Divine Art nito. Nagulat si Ming at tinanong kung nangangahulugan bang kailangan nito ng daan-daang quadrillion na biktima upang maabot ang 20 antas, at sumagot ang Blood God na lalong humihirap ang pagtaas ng antas habang tumatagal, kaya sa mga susunod na labanan ay dapat lagi siyang isama. Tinanong ni Ming kung may nakuha ba ito habang nililinis ang mundo ng Bull Demon, at iniabot ng Blood God ang isang storage ring na naglalaman ng lahat ng kayamanan ng Bull Demon Race, kung saan tiningnan nito ni Ming at tinayang ang halaga nito ay nasa 30 hanggang 50 trilyong Eternal Coins na malaking pakinabang na rin yun para sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya ang Space-Time Sword na maghanda ng formation upang ilipat ang dalawang nagsasanib na malalaking mundo, at pagkaraan ng 3 oras ay handa na ang teleportation formation sa kalawakan, kaya hinampas ni Ming ang Space-Time Sword at lumitaw ang isang itim na liwanag na lumamon sa dalawang malalaking mundo. Sa sumunod na sandali ay lumitaw ang mga ito sa loob ng Primordial Chaos Firmament Cover sa isang bahagi ng kalawakan, at ang paglitaw ng dalawang malalaking mundo ay nagdulot ng malakas na alon ng puwersa na naramdaman ng maraming malalakas na nilalang sa buong Primordial Chaos Firmament Cover, kaya dahil doon ay nadagdag ang Wujie Civilization at ilang trilyong tao sa pamumuno ng Heavenly Dao Sect. Pagbalik ni Ming ay sinabi niya sa Space-Time Sword na nais na niyang palakasin ang sarili, at matapos niyang marating ang Martial God Second Stage ay tumaas ng husto ang kanyang buhay, kaya maaari na niyang gamitin ang mabilis na daloy ng oras upang magsanay. Tinanong siya ng Space-Time Sword kung gaano katagal niya nais magsanay, at sumagot si Ming na 10 taon dahil sa loob ng 10 taon ay dapat ay malampasan niya ang 10 pass at maabot ang ganap na unang yugto ng Divine Martial Stage, kung saan mas mabuti kung maabot niya ang ikalawang yugto upang maunawaan ang puwersa ng field. Sinabi ng Space-Time Sword na ang pinakamainam na ratio ay 1 araw sa labas at 1 taon sa loob. At pumayag si Ming at pumasok sa spatial barrier ng Space-Time Sword upang magsanay ng mahabang panahon, kaya 10 taon sa loob ng espasyo ngunit 10 araw lamang sa labas. Mabilis na lumipas ang 10 araw at nanatiling normal ang lahat, at habang nasa pagsasanay si Ming ay may nangyari sa Immortal Continent sa Immortal Martial Academy sa ilalim ng 3 Pure One Sect, kung saan isang babaeng nakasuot ng puting armor ang lumitaw na si Ruzu na matagal nang hindi nakikita, at kung makikita siya ni Ming ay tiyak na magugulat ito. Ang aura ni Ruzu ngayon ay ibang-iba kaysa dati, at puno siya ng matinding puwersa, at ang kanyang cultivation ay umabot na sa Longevity Stage 9, habang sa mga nakaraang taon ay walang nakakaalam kung saan siya nagsanay, kaya ang kanyang paglitaw ay ikinagulat ng Immortal Martial Academy. 3 sinag ng liwanag ang bumaba at lumitaw ang 3 nasa katamtamang edad na tao na 2 ang lalaki at 1 ang babae. At maingat silang tumingin kay Ruzu na may iba't ibang ekspresyon, kung saan ang lalaki sa gitna ay nagsalita at sinabing hindi pala namatay si Ruzu.
Malamig na sumagot si Ruzu na paano siya mamamatay gayong hindi pa niya naipaghihiganti ang kanyang pamilya, at tumawa ang lalaki at sinabing huwag siyang magpakatanga dahil noon ay hindi niya dapat nilabanan ang third young miss para kay Pyeongchang Gongzi at kung hindi siya naging matigas noon ay hindi sana naparusahan ang kanyang pamilya. Naging parang yelo ang mukha ni Ruzu at sinabing hindi niya inakalang ang tatlong pinakamalakas sa Immortal Martial Academy ay ganito pala kaduwag at kawalang hiya. Dahil noong una ay isa siya sa dalawang pinakamagandang babae sa Immortal Martial Academy ngunit si Pyeongchang Gongzi ay patuloy na lumapit sa kanya kaya nainggit ang third young miss na umiibig dito at gumawa ito ng masamang plano laban sa kanya na pinatay nito ang kanyang buong pamilya pati na ang kanyang 3 taong gulang na kapatid. Sinabi ng babae sa kaliwa na may pagkakataon pa si Ruzu na umalis ngayon at kung hindi ay hindi na siya makakaalis pa. At tiningnan siya ni Ruzu nang may paghamak at sinabing noon ay magkasama silang tinatawag na dalawang pinakamagandang babae ngunit ngayon ay ikinahihiya na niya yun kaya nagalit ang babae at itinaas ang kamay kung saan biglang nag-activate ang isang malaking formation at ang nakakatakot na puwersa nito ay tumuon kay Ruzu. Hindi natakot si Ruzu at basta na lamang ikinumpas ang kamay. At isang armor ang lumitaw sa kanyang katawan na nang makita yun ng tatlo ay namutla sila at sabay-sabay na sinabing Heavenly Martial Immortal Armor yun. Sinabi ng babae na ninakaw ni Ruzu ang pinakamahalagang kayamanan ng 3 Pure One sect at ito ay isang parusang kamatayan, at malamig na tumawa si Ruzu at sinabing para makapaghiganti ay handa siyang gawin ng lahat kaya gusto niyang makita kung alin ang mas malakas sa Heavenly Martial Immortal Armor o sa kanilang 8 Trigrams Immortal Slaying Formation. Isang malakas na pagsabog ang narinig at bumuhos ang napakaraming liwanag ng immortal patungo kay Ruzu. At ang mga liwanag na yun ay sapat na upang patayin ng isang Longevity Stage 8 na makapangyarihan at kahit ang Longevity Stage 9 ay hindi magtatagal ngunit ang Heavenly Martial Immortal Armor ay nagpakawala ng napakaraming rune light at bumuo ng isang malaking bola ng rune sa paligid ni Ruzu na hamarang sa lahat ng liwanag kaya mahinahon siyang naglakad patungo sa tatlo habang walang epekto sa kanya ang kanilang formation. Sinabi ni Ruzu na noong una ay alam ng tatlo na walang kasalanan ang kanyang pamilya ngunit pinili pa rin nilang magsinungaling upang maparusahan sila at ngayon ay magbabayad na sila. At kumuha siya ng isang immortal na espada na nagniningning ng banal na liwanag na nang makita ito ng tatlo ay sumigaw sila na ito ay ang Three Corpses Immortal Sword at agad silang tumakas. 3 beses na hamampas si Ruzu at lumabas ang 3 hugis buwan na liwanag na mabilis na humabol sa tatlo. At iba't iba ang naging sinapit ng mga ito kung saan ang babaeng kasama niya sa titulo noon ay nahati sa baywang at naging bato habang ang lalaki sa gitna ay sumabog at naging alikabok at ang ikatlo ay nanatiling buo ang katawan ngunit may itim na marka sa pagitan ng mga kilay nito dahil naputol ang kanyang kaluluwa. Isang estudyante ng Immortal Martial Academy ang nakakita sa pagpatay ni Ruzu sa 3 pinakamalakas nito. At ang estudyanteng yun ay miyembro din ng Haotian sect kaya agad itong nagpadala ng mensahe sa kanilang grupo kung saan ang matanggap ni Xiao Xin na namamahala sa Haotian sect ang balita ay agad niyang ipinaalam ito kay Ming na katatapos lamang lumabas mula sa pagsasanay. Ang aura ni Ming ngayon ay ibang-iba kaysa dati, at may nakapalibot sa kanya na puwersa na tila kayang kontrolin ang kanyang paligid dahil sa loob ng 10 taon niyang pagsasanay sa loob ng Spacetime Sword ay nalampasan niya ang ika-10 pass at tuluyang natapos ang unang yugto ng Divine Martial Stage kung saan pumasok na siya sa ika-3 pass ng ika-2 yugto at natutunan niya ang kapangyarihan ng field. Ang field ay isang uri ng puwersa na kayang impluwensyahan ang mga kakayahan at galaw ng kalaban sa loob ng kanyang saklaw. At kaya pa niyang gamitin ang field upang direktang pumatay kung saan dahil sa napakalawak ng enerhiya sa kanyang Infinite Divine Sea ay napakalakas ng kanyang field at ayon sa tansya ng Spacetime Sword ay kahit isang Longevity Stage 6 na makapangyarihan ay hindi makakagalaw kahit isang daliri sa ilalim ng kanyang field. Nang malaman ni Ming na lumitaw si Ruzu ay una siyang natuwa at pagkatapos ay nagtaka kung bakit ito pumunta sa Immortal Continent upang pumatay, at hindi na siya nag-aksaya ng panahon at agad na pumunta roon kasama ang 10 pinakamalakas na miyembro ng Heavenly Dao List. Sa Immortal Martial Academy ay pinatay ni Ruzu ang 3 makapangyarihan gamit ang isang espada, at pagkatapos ay biglang may isang napakalaking kamay na bumaba mula sa langit kung saan ang 3 Corpses Immortal Sword at ang Heavenly Martial Immortal Armor ay biglang lumipad palayo kay Ruzu at napunta sa kamay na yun habang kasabay nito ay may isang lubid na bumaba at parang ahas na bumalat sa kanya at itinaas siya sa hangin. Maliwanag na isang Longevity Supreme mula sa Immortal Continent ang kumilos.
At maya-maya ay may isang babaeng lumitaw sa himpapawid at tiningnan si Ruzu na napakaganda at may mataas na tindig ngunit napakalamig ng kanyang mga mata kaya nang makita siya ni Ruzu ay puno ng galit ang kanyang mukha at sinabi niyang hindi niya ito patatawarin. Malamig na tumawa ang babae at sinabing isa lamang si Ruzu na mula sa mababang pamilya ngunit naglakas loob pa itong makipag-agawan sa kanya sa isang lalaki, at sinabi niya na wala ng pagkakataon si Ruzu na maghiganti dahil mamamatay ito ngayon ngunit may isang tinig na nagsabing hindi siya mamamatay kaya lumitaw si Ming sa tabi ni Ruzu at ginamit ang Startling God Sword upang putulin ang lubid. Tumingin sa kanya si Ruzu at nagtanong kung bakit siya narito, at sumagot si Ming na kung hindi siya dumating ay patay na siya kaya tumawa si Ruzu at sinabing hindi siya kayang patayin ng babaeng ito habang tinanong siya ni Ming kung mayroon pa ba siyang paraan upang lumaban at sumagot si Ruzu na mayroon siya at ang layunin niya sa pagpunta ay ipaghiganti ang kanyang pamilya kung saan mariin niyang tiningnan ang babae sa himpapawid na si Huang Lingxian. Naramdaman ni Huang Lingxian na may 10 malalakas na aura sa paligid na kayang pumatay sa kanya anumang oras, at hindi siya nang ahas na kumilos at nagtanong kung sino si Ming kaya sumagot si Ming na siya ang pinuno ng Heavenly Dao Sect kung saan ang marinig yun ay nagbago ang ekspresyon ni Huang Lingxian dahil malaki na ang pangalan ni Ming at kontrolado ng kanyang Heavenly Dao Sect ang ilang 10 malalaking mundo at kamakailan lamang ay nilipol nito ang isang buong mundo ng foreign race na ang ganitong gawain ay hindi pa kailanman nagawa ng Immortal Continent. Tinanong ni Ming si Ruzu kung sino si Huang Lingxian, at sumagot si Ruzu na siya ang ikatlong anak ng pinuno ng Three Pure One Sect at ang kanyang pangalan ay Huang Lingxian kung saan noong una ay umibig ito sa isang lalaking tinatawag na Piao Xianggangzi na noon ay patuloy na lumalapit sa kanya kaya dahil sa selos ay pinatay nito ang kanyang buong pamilya at sinaktan siya ng husto hanggang sa mahulog siya sa Tianyuan Continent at nakatulog ng mahabang panahon na kung hindi siya nagising ni Ming ay marahil ay natutulog pa rin siya hanggang ngayon. Tumango si Ming at sinabing isang malaking kasalanan ang ginawa ni Huang Lingxian kaya dapat itong pagbayaran. Ngunit sinabi rin niya na nasa Immortal Continent sila at mapanganib kung papatayin nila ang anak ng pinuno ng Three Pure One Sect ng harapan habang kasabay nito ay lihim niyang sinabi kay Ruzu na hindi na nito kailangang ipagsapalaran pa ang buhay dahil ang problema ay kayang lutisin gamit ang pera sapagkat ang Huang Lingxian ay hindi naman gaanong kalakas at kayang patayin ng sinuman sa mga miyembro ng Heavenly Dao Sect kaya bumalik muna sila at sa loob ng isang buwan ay ipadadala niya ang ulo nito sa kanya. Alam ni Ruzu na totoo ang sinabi ni Ming kaya nag-atubili siya ngunit sa huli ay pumayag din, at nakahinga ng maluwag si Ming at sinabi kay Huang Lingxian na aalis na sila kaya malamig na tumawa si Huang Lingxian at sinabing hindi maaaring basta na lamang sila umalis dahil hindi nila maaaring gawin ang gusto nila sa Immortal Continent. Tinanong siya ni Ming kung pipigilan ba talaga sila nito, at lumabas ang matinding puwersa mula sa kanya at nagsimulang gumalaw ang Blood God sa kanyang Infinite Divine Sea kung saan sinabi ni Huang Lingxian na maaaring umalis si Ming ngunit kailangang manatili si Ruzu at sumagot si Ming na subukan nitong pigilan sila kung kaya nito. Ikinumpas niya ang kamay at lumitaw ang War City, at 1,000 nebula cannon ang tumutok kay Huang Lingxian at sa mga nakatagong malalakas na tao mula sa Three Pure One Sect kaya naramdaman ng mga yun ang panganib ng kamatayan at wala nang nang-ahas na kumilos kung kaya't malayang nakaalis si Ming kasama si Ruzu habang si Huang Lingxian ay galit na naiwan. Nang pabalik na sila sa Tianyuan Continent sakay ng War City ay biglang may isang napakalaking gintong kamay ang lumabas mula sa Immortal Continent at sinunggaban ang War City. At labis ang lakas at galit nito kaya nagulat si Ming kung saan hindi na siya nakapag-utos pa ng ang 10 pinakamalakas na kasama niya ay agad na kumilos upang palakasin ang defensive formation ng War City. Sa sama-sama nilang lakas ay sinunog nila ang daan-daang bilyong Eternal Coins at bumuo rin sila ng isang berdeng kamay na sumalubong sa gintong kamay, at nagbanggaan ang 2 kamay sa kalawakan at umalingaw-ngaw ang napakalakas na tunog kaya pagkatapos ng isang palitan ay bumalik agad ang gintong kamay habang sa loob ng War City ay namumutla ang 10 makapangyarihan at halos hindi sila makapaniwala sa nangyari. Tinanong ni Ming kung sino ang taong yun gayong ang 10 nilang pinagsama ay halos hindi makapantay dito. At ang pang-anim sa Heavenly Dao list na si Lingji ay nagsalita pagkatapos mag-isip at sinabing malamang ito ay isa sa 3 pinakamalakas na nilalang sa Immortal Continent kaya tinanong ni Ming kung sino ang mga ito. Ipinaliwanag ni Lingji na ang Immortal Civilization ay may kakayahang maging isang super civilization at sa mga nakaraang taon ay patuloy itong nagsisikap na maabot iyon. Kung saan ang unang hakbang para maging super civilization ay kailangan nilang magkaroon ng isang Eternal Realm Master at sa Immortal Continent ay may 3 tao na may pinakamalaking tsansa na marating ang Eternal Realm at sila ang tinatawag na 3 pinakamalakas.
Nang marinig yun ni Ming ay nabahala siya at sinabing ang taong umatake sa kanila ay tila malapit na ring marating ang Eternal Realm dahil kung hindi ay hindi sana ito ganoon kalakas, at sinabi ni Ling Ji na sa kanyang tansya ay maaaring sabay-sabay na marating ng tatlong yun ang Eternal Realm kaya kapag nangyari yun ay magiging 10 na ang kabuuang bilang ng mga Eternal Realm Master ng sangkatauhan. Nagtanong ang iba kung may kahulugan ba ang bilang na 10, at ipinaliwanag ni Ling Ji na kung 10 o higit pang Eternal Realm Master ang magtutulungan ay kaya nilang magbukas ng bagong dimensyon kung saan ang tatlong Emperors at si Confucius at si Soul Emperor at si Han Jiuyin at ang tatlong mula sa Immortal Civilization ay siyam na habang tinanong ni Ming kung sino ang ika-10 at sumagot si Ling Ji na ito ay si Heavenly Punishment Emperor na kamakailan lamang ay muling lumitaw sa mundo at siya ay isang Eternal Realm level na nilalang. Nagtanong si Ruzu kung ano ang pakinabang ng pagbubukas ng bagong dimensyon at kung may problema ba sa kasalukuyang langit, at sumagot si Ling Ji na hindi niya alam ang eksaktong dahilan ngunit tiyak na may mabuting dulot ito dahil sa kasalukuyan ay mas marami ang mga Eternal Realm Master mula sa ibang lahi sa langit kaysa sa mga tao kaya mahalaga ang pagkakaroon ng sariling dimensyon. Sumang-ayon si Ming at sinabing dapat din silang magsikap na marating ang Eternal Realm lalo na ang 10 makapangyarihang kasama niya. Ngunit napangiti ng mapait ang 10 at sinabi ni Wu Shan na kung walang malaking oportunidad ay imposible na nilang maabot yun kaya alam ni Ming kung gaano kahirap ang Eternal Realm at sinabi na lamang niya na hanggat ginagawa nila ang lahat ay mayroon pa ring pag-asa. Nang makabalik ng ligtas sa Tianyuan Continent ay labis na namangha si Ruzu sa mga pagbabago dito, at hindi siya pinabayaan ni Ming na walang gawin at itinalaga siya bilang Deputy Sect Leader ng Heavenly Dao Sect na kapantay ni Di Xiong. Matapos marinig ang tungkol sa 10 Eternal Realm Master na magbubukas ng bagong dimensyon ay hindi naging mapakali si Ming kaya naghanap siya ng pagkakataong makausap si Di Xiong, at dahil matagal nang kasama ni Di Xiong si Han Jiuyin ay malamang na may alam ito sa mga nangyayari kung saan mula nang sumali sa Heavenly Dao Sect ay halos palaging nagpa-practice si Di Xiong kaya naghintay pa si Ming ng kalahating araw bago ito makausap. Nang magkita sila ay napansin ni Ming na may pagbabago muli sa aura ni Di Xiong at binati niya ito sa pagunlad nito, at ngumiti si Di Xiong at sinabing maliit lamang ang kanyang pagunlad kaya tinanong siya ni Ming tungkol sa sinabi ni Ling Ji. Nang marinig yun ay kumunat ang noo ni Di Xiong at sinabing nakakapagtaka na naglakas loob ang tatlong yun na atakihin si Ming dahil lamang sa isang babae, at nangangahulugan yun na malapit na nga silang marating ang Eternal Realm. Tinanong ni Ming kung totoo bang magbubukas ng bagong dimensyon ang mga Eternal Realm Master. At tumango si Di Xiong at sinabing oo dahil noong simula ng mundo ay maraming dimensyon ang nabuo at bawat isa ay may kanya-kanyang hiwaga at kayamanan kung saan ang mga dimensyong mas mataas ay may mas mahalagang kayamanan at mas malalim na hiwaga kaya ang mga unang nakapasok sa mga dimensyon na yun ay nakaipon ng malaking yaman at lakas. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Di Xiong na may mga antas din sa Eternal Realm, at ang unang antas ay tinatawag na Immortal Stage kung saan ang isang nilalang ay maaaring mabuhay kasabay ng langit at lupa habang ang ikalawang antas ay ang Dao Transformation Stage kung saan kaya nitong impluwensyahan ang paggalaw ng Great Dao at maging isang anyo ng Great Dao ngunit ang dalawang antas na ito ay mamamatay pa rin kapag dumating ang malaking sakuna at bumalik sa kaguluhan ng langit at lupa. Ang ikatlong antas naman ay ang Heaven Opening Stage kung saan kaya nang lumikha ng bagong langit at lupa mula sa kaguluhan at manatiling buhay sa maraming panahon, at ayon kay Han Jiuyin ay mayroon pang ika-4 na antas na kayang lumabas sa labas ng universe at lumikha ng bagong universe ngunit wala pang nakakagawa nito. Namangha si Ming sa narinig at tinanong kung anong antas na ang mga True God ng Divine Race, at sumagot si Di Xiong na malamang ay nasa ikalawang antas pa lamang sila habang kamakailan lamang ay nagpadala ng mensahe si Han Jiuyin na nagsasabing hindi pa pala ang Divine Race ang pinakamakapangyarihan dahil ang tatlong Divine Race ay may sinasambaring mga sinaunang nilalang na isinilang mula sa kaguluhan at sila ang tunay na pinakamalakas na malamang ay nasa ikatlong antas na sila ng Eternal Realm. Tumango si Ming at sinabing umaasa siyang makakamit din ni Di Xiong ang Eternal Realm upang magkaroon ng isa pang Eternal Realm Master ang kanilang martial civilization, ngunit umiling si Di Xiong at sinabing mahirap yun habang ang Earthly Emperor ng Three Emperors World ay may malaking tsansa kaya nagtanong si Ming kung nakausap na ba niya ito at tumango si Di Xiong at sinabing isang taon na ang nakalilipas ay nag-usap sila at marami siyang natutunan mula rito kung saan sa tingin niya ay mas malapit na ito ngayon sa pagpasok sa Eternal Realm. Sinabi ni Ming na kung makakamit ng Earthly Emperor ang Eternal Realm ay magiging maganda ang kalagayan ng Three Emperors World, at dahil wala naman itong sibilisasyon ay malamang na hindi ito gaanong papansinin ng Divine Race kaya sumang-ayon si Di Xiong at sinabing ito na ang pinakamagandang panahon para magtagumpay ang Earthly Emperor.
Nagtanong pa si Ming tungkol sa Human Dao List at sa mga Eternal Realm Master dito, at naaalala niya na ang Wealth God ay nasa unang 10 ng listahan at gusto niyang malaman kung anong antas ito kaya sinabi ni Di Xiong na sa unang 30 tao sa Human Dao List ay mahigit 10 lamang ang buhay habang ang Wealth God ay nasa unang 10 ngunit napaka-misteryoso nito at walang nakakaalam ng tunay nitong lakas. Nagbabala si Di Xiong na huwag lubusang magtiwala si Ming sa Wealth God kahit may pakikipagtulungan sila, at tumango si Ming at sinabing alam niya yon.